Cause my heart to sing. You make me come alive again. You make me come alive again. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. So come on everybody, it's time to celebrate. We will never stop singing and lifting up your name. Just to keep on loving me and cause my heart to sing. You make me come alive again. You make me come alive again. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough.
me to the end. You deserve the glory. You deserve the glory. It's no longer I who lives, but Christ lives within me. Christ lives within me. From the beginning to the end, you deserve the glory.
more than the
want more of you, God, sa buhay nila, God. And Lord, only you, God, can make us come alive. Lord, ikaw lang makapagbigay ng buhay sa amin. Lord, speak life, God, sa lahat ng areas ng buhay namin na, Lord, na hit ng need mong ingahan, God, to, Lord, breathe life dun sa areas ng buhay nila, God, na kailangan nila ikaw, God. And Lord, we continue, God, to give you praises. Lord, ikaw lang nataas sa lugar na to, God. And Lord, we are always excited, God, sa gagawin mo, God. And Lord, I just pray, God, na maging aware lang kami lagi sa presence mo. Thank you, Lord, in His name. Amen. Ayan, good morning! Ayan, batiin mo naman yung katabi mo ng good morning. Amen, hallelujah. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Sino yung naramdaman dito yung yakap ni Lord? Amen? Ako lang ba? Amen, palakpakan naman natin si Lord. Kanina pa lang pag-umpisa natin ang awitan, kasama na natin si Lord. Amen po ba? Wala rin, ayun. Okay lang. Love you, Reynante. Pinatayan ako ng mic. Ayan. Ayan. Andun na yung momentum. Ikaw talaga. Amen. Ayan, sarap. Ang sarap sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Ayan. Salamat po sa lahat ng narito ngayong umaga. At Kuya Noel, good morning. At kasama po ni Kuya Noel, si Kuya Noel, pangalawang balik na. Kasama niya po yung mother niya, si Nanay Nora. Ayan, welcome po sa Church So Blessed. Ayan. Ang ating pong pastor ay si Pastor J. Mendisona. Dako na po tayo sa ating announcement. Ay, dito. Wala na dito? Ayan. Dito po tayo. So, ayan. Alam naman ng lahat po ito, no, na naka-assign po tayo. Every day po may naka-assign na magpe-pray. Yung Monday po, mga men's. Asan po, taas po kayo, kamay dyan ng mga men's. Ayan, Tuesday, women's. And Wednesday, intercessors. Thursday, kids and youth. Ayan. At sa Friday, siya mga couples, taas yung mga kamay ng couples. At saka Saturday, worship team. And Sunday, all. Malaya po tayong manalangin lahat. Ayan. Sinesend naman po yung mga prayer requests, kaya po na lang natin. Ayan, every Wednesday po ang ating prayer gathering, 6 p.m. Ayan, 5 p.m. pa lang po may tao na dito. Kaya para po to sa lahat. Ang nanay, tatay, mga kids, youth, open po to sa lahat. Ayan. Ayan. Meron po mamaya, Pastor? Ayan. Resume na po ulit tayo sa ating Alpha Course class. Ayan. Marapit na po tayong gumraduate dyan. Kaya wag po nating i-miss. Attend po tayo. Sandali lang naman to na 45 minutes. Wala pa minsan. Ayan. Mag-stay po tayo later. Ayan, ito, na-review ko to. Ayan, via Zoom, webinar po ito. Ayan, church leader counseling po ito. Sino po ba yung mga church leader dito? Inaano po kayo na maka-attend? Ayan, speaker po ang ating mahal na pastor. Dito, webinar lang po ito. Magre-register po, Pastor. Ayan, magpa-register na po kayo kung sino. Save the date, February 17, 9 to 5 p.m. 9 a.m. to 5 p.m. Baliktad. Ayun po. Ayan. Attend po tayo dito. Ayan. 400 pesos ang payment po dito. Ayan. Okay po. Oy, sino excited dito? Ayan. Manonood po tayo ng Kung Fu Panda. Dito po sa church. Ito po ay isa sa mga ng youth. Ayan. Bakit? Ayan, February 18, ayan, 2 p.m. po, ayan, yung mga youth, mag-invite po kayo. O kung ayaw nyo naman po, yung mga nanay at tatay dyan, ayaw nyo manood, mag-pledge po kayo para sa mga gustong manood. Okay po ba yon? Ayan, ito po ay isa sa fundraising ng ating mga youth. Ayan po. Support lang po tayo sa fundraising nila. Ayan po. Ayan. Connect and reconnect. Woo! Sino excited dito? Ayan. Woo! Ayan. Ayan. Kasi magtotok po dito ang ating mahal na si Ate Len. Ayan.
Ayan po, connect and reconnect kung sino po yung mga Sunday school teachers at gustong mag-Sunday school teachers. Ayan, pwede po. May Reg Pips at ano po to gagawin sa Mother Church, ay sa Back to the Bible. Ayan po, doon sa ating Mother Church. Ayan, may Reg Pip po ito, 250, including na po yung ating lunch at saka po yung materials na gagamitin. Kung tinatouch po kayo ni Lord na maging Sunday school teachers, open po kayo dito na umattend. Ayan po. Ayan, ito kanina, nakakatuwa. To all singles, may GF or wala. Ayan, kasi kahit may GF ka, single ka pa rin kasi hindi naman kayo, hindi naman kayo kasal pa. Ayan, to date or not to date. Ayan, sa March 16 po, sa Pantok po ito at speaker po dito ay ang dating girlfriend ni Pastor na ngayon ay asawa na niya. Ang butihin. Kaya sabi po ni Ate Len, pwede kaming umattend. Kami po, a-attend po kami dyan. Ayan, gustong matuto. Hindi hadlang ang edad. Di ba po ba? Amen. Go lang pagkaya. Ayan, learning. Ang ating, merong rin po ito, 400. Support po tayo sa fundraising ng CSB East. Yung adult, di ba? Parang sa fundraising din nila to kasali. Ayan. Pastoral care. Ayan po. Isa po sa fundraising ng pastoral care. Ayan. Ito, nakaka-excite. Sino yung mga youth dito? Yes, parang walang masyadong youth Rep Jen, yan, yung monthly youth gathering nila. Dito po uli gagawin sa CSB Taytay. Ayan. Bible cosplay. Ayan. Naka-costume po. Excited ako dito. Talagang pupunta ako dito. Titignan ko yung mga costume dyan, Ayan. Alam ko may prize to, di ba? May mananalo. Sige. Add ako ng 1 peso sa mananalo. Ayan. Ayan, kung sino daw magko-costume nung Ebat Adan. Baka may mag-ano dito nung ahas, Ayan. Ayun po. Excited dito mga youth. Ayan. Kailangan bonggang-bonggang Yung mga kananayan po dyan, ayan. Ako lang po ba, nanay? Mga nanay, taas naman ng kamay dyan. Ayan, mag-invite po tayo dito. Ito po yung ating first quarterly women's gathering. Ayan. Ngayon lang po yan mangyayari at talaga pong na-excite. Ma-excite po tayong lahat sa ating guest speaker dito. Hindi ko pa po sasabihin, ma-excite po muna kayo. Ayan. Mga nanay, magbigay po tayo ng time dito. Ito po ay sa March 23 pa. Mark your calendar. Ayan. March 23, 1 to 4 p.m. Nanay, gawin na natin lahat ang gagawin natin umaga pa lang. Pagdating ng 1:00 at ang 4:00, ayan. Sa ano lang po to, sa Rublo Building, Brookside, Cainta. Malapit lang po. Save the date at open po na mag-invite po kayo ng inyong friends, kamag-anak, ayan po. Attend po tayo and be blessed para po marami din tayong matutunan dito. Oo, ayan, magdala po tayo ng jacket. Ayan kasi ang lamig po doon. Talaga po, ang lakas ng kanilang aircon doon. Ayan po. Ayan, ito po ang pinaka-exciting part. Ayan, yung ating pong offerings at 3 options pa din po, BPI, through BPI, and through GCash, na nakapangalan po sa akin, pero sa church po yan. And yun pong pinaka-the best. Umattend po tayo ng church at sabay, dito po natin dali ng ating tithes and offering at makipag-fellowship and umattend po tayo ng ating Sunday service. Ayan po. Sige po, tayo po tayo para sa ating tithes and offering. Ayan, para po madali po tayong mga dumukot. Ayan. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Lord God, salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon, na manatili po ito, O God, Lord. At Lord, salamat po sa mga maghahandog ng kaloob, Panginoon, Lord God. At truly, Lord, ikaw po ang magbalik sa kanila ito ng 100-folds, Panginoon. At i-bless mo po sila sa mga di nila inaasahang pagpapala, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon. Truly na napakabuti mo at tunay na Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
good morning. So, paglilinaw lang po muna, no, paglilinaw o dagdag, yan. Itong to date or not to date fundraising, sinabi natin Glenda, tapos ito po, mamaya, para ito dun sa mga leaders, o ano, ang gagawin dito ay mag-uusap lang po sila, ano ba yung tungkol sa pakikipagtipan or date. Yan. So kung gusto nyong umaten, single or may boyfriend o girlfriend, pwedeng sumama. Yan, para sa mga youth leaders, teachers, yung adult. Tapos ito, I encourage you to attend. Ito 400 ito hindi siya libre. So sabihan niyo po ako kung gusto nyong umaten para ibigay ko sa inyo yung link and then mag-register kayo, make the payment. And ito naman, pwede ito sa magulang. Yan, hindi lang sa mga Sunday school teachers. Pwede rin ito sa mga magulang para maunawaan nila. Kasi, sino ba ang unang guro ng bata? Si Teacher Jonah, di ba? Hindi, nanay ang unang guro. No, guro. Kaya, pwede pong umating dito yung magulang kung gusto nyo para makabisita na rin tayo sa Mother Church. So, sa February 24 yan. Okay? So, to date or not to date. So, ito So, nakasave na dyan yung, yung costume ni Adan Sa akin na yun Walang gagamit ng costume ni Adan dyan Kaya, yung Eva rin kay Ate Len. Okay? So, taken na yung dalawang costume na yon. Okay? So, parang mawawalan kayo ng pastor pag yun ang ginawa kong costume, the following Sunday, iba na yung pastor nyo. Pero masaya yan, okay? So, yan. Ito ang purpose po nitong kababaihan. Balak namin para talaga makonsolidate ang mga kababaihan natin, the women so blessed of God. Mag-gather every 3 months. No? Para, alam mo naman, linggo-linggo nag-gather. Pero iba yung you gather with the purpose, no? Invite ka ng speaker. Kaya ito, pag-pray nyo, maganda, suportahan natin ito. Hindi lang sa atin ito, bubuksan po natin ito sa ibang churches. Okay? So, bongga yan. Kaya, exciting yan. Okay? Okay, so, sige. Sino rito excited? Mamaya, dahil merong Adobo Festival, doon na-excite, hindi na-excite sa no? Anyway, pakisabi mo nga sa katabi mo, naririto ng Diyos. Ngayon, God is here now. So let's welcome His presence. Sabi, ang awit, kailangan natin siya ngayon, higit pa kahapon. Sana yun ang, ng ating puso. Yun ang desire ng ating heart. Na Lord, every day I need you more than yesterday. Kasi minsan, may familiarity parang nakakauya na Lord. Di ba? Lalo na pagka medyo hayahay, walang masyadong challenge, yan. Medyo, we don't feel the need for God. Kaya, nawa, yun ang ating maging desire ng ating puso. Sige, manalangin tayo. Let's pray as we prepare our hearts to receive His Word and the blessing that comes with His Word. Yan, in the name of the Father, who created us out of love, in the name of Jesus, the one who showed us what love looks like. Anong itsura ng pag-ibig? Pinakita niya kung paano magmahal. At sa pangalan ng Banal na Espiritu na siyang nagpapabunga ng pagmamahal na yan sa buhay namin. Hiningi namin ng inyong pagsama, Father, Son, Holy Spirit, as we meditate on your word, as we continue to be excited to covet your promise that this is the year of increase for us because we have a double portion of your favor, a double portion of your anointing. Kaya, Father, we ask, last week, we asked for the desire for deeper intimacy. Ngayon naman po, we ask for a desire to have fresh love from you as we move in this year of increase. In Jesus' name, amen, amen, amen. Yan. May isang librong nabasa, yung daw In Search of Why, W-H-Y. Napakahalaga daw, na bestseller yung libro na yon, tinatalakay doon, hanapin mo muna yung iyong bakit list ba? O yung pinakamalaking bakit sa buhay mo. Actually, ginagamit yan miski sa mga negosyo. No? May naatinan akong orientation, business orientation. Ang nila doon, ano ang
why mo, bakit mo gagawin itong hanap buhay na to. Okay? Tapos sinabi nung speaker, alam nyo, yung mga naging milyonaryo dito, malinaw na malinaw sa kanila, yung WHY nila sa dito, bakit sila papasok? Why? No? Why? Sabi mo, why? Bakit? O kaya, anong dahilan at gagawin ko ito? So, excited tayo, no, for sino ba naman ayaw ng increase, no? Meron ba ritong may ayaw ng increase, no? Height, finances, increase in favor, increase in opportunities, increase in ano, gusto natin lahat 'yon, 'di ba? At meron ngang effect 'yun, di ba? Magi-increase yung intentionality, magi-increase yung impact, 'di ba? Magiging matinding impact. Gusto natin 'yon. Pero napakaganda na linawin natin ano ba yung kapangyarihan, what will be the power that will sustain that year of increase. Yan, kasi pag hindi malinaw yan, chances are, gagawin natin yung mga bagay-bagay, mali ang motibasyon, gagawin natin yung mga bagay-bagay na, nakakapagod. Bakit? Kasi mali pala yung, natin, yung motibasyon natin para gawin yun. No? Naalala ko, kami mga magkakapatid, alam niyo naman, lumaki si pastor, no? 4 kami, bali 5 na, dumating yung isa pa naming kapatid, wala kaming tatay. So mahirap, may nagsabi pa kamag-anak na, hindi na kayo asenso. Mga ganun, parang kinurse pa. So, ang motibasyon lang, kailangan magtapos tayo. Period. Yun usap kami, mga magkakapatid. No? 5, bata pa yung bunso eh. Pero usap kaming 4 na may isip na, kailangan magtapos tayo. Okay? Ang biraan pa namin, no, di ba, parang Jose Rizal, kasi mga no limitang, kailangan mga tayo, ilustrado. Di ba? So yun, kaya ano man ang pinagdadaanan, yun ang motibasyon. Yun ang motibasyon, no, para umayos, yun ang motibasyon para magsumikap, yun ang motivation para magtiis, no? Pinakamatiisin sa amin yung sumunod sa aking kapatid, yung professor ngayon sa UMAC, si Ate Oni, no? Mas matyaga sa akin po yun kasi nag-working student sa food, no, nag-food crew yun, Ban on the Run, sarado na yata yung Ban on the Run, pero ang tiyaga niya. Ako 1 taon lang ako nagtrabaho, and then I noticed, parang hirap natatamaan yung pag-aaral ko, kaya naghanap ako ng paraan. Nevertheless, naghanap pa rin ako ng paraan, kasi nga, meron kaming why. Bakit natin ginagawa? Kasi gusto natin makatapos. Bakit? Para ma-break yung cycle ng kahirapan, ma-break yung cycle ng pang-aapi, di ba? Basta ma-break yung cycle. Sinasabi ko nga sa mga kabataan natin dito, pagkausap ko, alam nyo, nasa panahon kayo ng buhay nyo na may pagkakataon kayong yung cycle, yung loop ng kahirapan ay mabago. No, mabago. Kaya umayos tayo sa ating desisyon. Ngayon, anong connection nun sa ating pag-uusapan? Napakahalaga, na tama ang magbibigay sa atin ng dahilan para magpatuloy dito sa year of increase natin. Kasi nga, di ba, ano yung pinakahuling sinabi doon sa mensahe ni Pastora Ella? Impact. Di ba? Sabi mga impact. Pag mali po yung motivasyon, hindi impact, magiging impacto. Mahirap yon. Sino may gusto ng gano'n? Ba't ganun yung nangyari doon? Kasi mali pala yung kapangyarihan sa likod, mali yung motivation, kaya napakahalaga na tama ang motivasyon. Ngayon, tignan natin, isang napakagandang motivation at isang napakagandang kapangyarihan sa likod natin para tayo ay pumasok doon sa tinatawag na year of increase ay yung tinatawag na love. Everyone say love. Alam nyo, araw-araw dapat sariwa yan. No, araw-araw. Hindi siya yung luma. Sino rito mahilig kumain ng pangat? No, pangat. No, pangatlong init na. 'Di ba? Yung unang serve, excited ka ba diyan? Yung pangalawa, medyo, pero pag pangatlo, wala nang lasa, 'di ba? Pamatid gutom na lang. No, pamatid gutom na lang. Alam ni Ate Len yun, pagka mga pangatlo, minsan umaabot pa ng pang-4 pag medyo naparami yung luto ni Pastor. Pang-4 na yan, papanaginipan mo na yan. Binabangungot ka na kasi yung pa rin ang ulam. No, pero yung pagmamahal, maganda, lagi tayong mamuhay sa bagong salin ng Diyos ng pagmamahal sa atin. And I believe, love will give the greatest impact, no, as we move in this year of increase. Ano man ang ipagawa ng Diyos sa atin, na I believe, no, when it is motivated, empowered, and sustained by love, it will create an impact.
No, magki-create siya ng impact. Kaya napakahalaga, di ba, level up tayo ngayon kasi increase nga. Kasama sa pag-increase, hindi lang yung anointing. Kasama sa pag-increase, hindi lang yung karanasan natin, hindi lang yung kasama sa pag-increase, hindi lang yung kaalaman natin, tumalino, daming natutunan, nakasanayan. Napakahalaga, higit sa lahat, mag-level up yung pagmamahal sa buhay natin. No? Mag-level up, sabi mo mag-level up. We need a level up of love from the Lord. Okay? Kaya in this regards, we need a correct understanding, isang tamang pangunawa, isang tamang pananaw tungkol dito sa pag-ibig na ito na gusto natin, Lord, lagi niyo akong punuin. Lagi niyo akong punuin. Kasi sa inyo lamang pwedeng manggaling ang pagmamahal na maganda ang epekto. Kasi mayroon tayong pwedeng ma-receive pero hindi maganda yung effect, may side effect. Pero kay Lord, pag sa Kanya tayo tumanggap ng pagmamahal, yan, ang ganda at malakas ang impact sa buhay natin. So, pag sinabing love, normally ang naalala, John 13, o kaya 1 John chapter 4. No, kasi sa 1 John chapter 4, sinulat, pinaalala ni Apostle John doon sa church. Pansin niya, parang wala na kayong love. Kung kailan binuksan, kailan naging open ang gobyerno sa bagong pananampalataya, parang nawala yung pagmamahal. Parang nawala yung pagmamahal dahil sophistication. Tapos parang tinatali yung pagmamahal ng false teaching. Yan. Kaya pinaalala niya, he reiterated, he reminded the faithful about that important thing, that important anointing or power which is called love. Kaya tingnan natin, fresh love in the year of increase. Napakahalaga niyan. Okay, napakahalaga niyan. No. Ang ginawa ko sana dito, hihimayin natin yung 1 Corinthians 13, di ba? The love chapter, love is patient, love is kind. Okay na eh. Tapos nung ginagawa ko, yun ang pinaka nahihirapan ako pag yung ginagawa mo, teka, parang may ibang nililid si Lord. Tining, start from zero ulit. Pero I believe, kailangan natin ito. Hindi lang sa church, kundi kailangan natin ito sa ating pamilya. If we are to move with, increase. If we are to covet, panghawakan, yung tinatawag na year of level up, increase. Hindi lang sa church, maging sa ating pamilya. 1 John chapter 4, verse 7 to 10. Yan, sabi rito, dear friends, pinaalala ni John the Beloved, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Verse 9, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. And Father, source of love, and Jesus, love personified, and Holy Spirit, the one who make us bear fruit through love. We ask, anoint your word, that let us have revelations with this level of love, so that we may desire fresh love every day. In Jesus' name, amen, amen. So, for the activation of supernatural increase, napakahalaga, Pag nag-activate yan, tataas yung intentionality, tataas yung intensity natin sa ginagawa natin, magkakaroon tayo ng initiative, okay? At yung ating ginagawa, iba ang impact. Di ba? Iba yung dating. Kumbaga may dating na maaalala. Maganda, magandang alaala kasi pwedeng may impact na hindi maganda eh. Di ba? Sa mga pangulo natin, di ba? May mga pangulo tayo na ang impact nila hindi maganda, may mga pangulo naman na maaalala. So 'yun. So kaya tignan natin, ano kaya yung mga motivation natin? Sabi ko nga kanina, para dito sa pagpasok natin sa year of increase. I believe, as a child of God, moving in this year of increase, a good understanding of this love from the Lord, will help us carry on. Kasi sigurado, in the year of increase, kasama sa increase, yung increase ng pangungutya ng demonyo. Sino sa inyo, Pebrero pa lang, katakot na problema ng binibigay ng demonyo? Taas ang kamay.
Katakot-takot na challenges na nararamdaman mo na, ano ba yan, Pebrero pa lang, ganito na. O, di ba? Baka nga papunta pa lang tayo sa church katakot-takot na. Sakit ng ulo, bakit? Sarado yung kalye, umikot, mahaba ang nilakad. Parang natawa si Katrina, mukhang mahaba ang nilakad nyo, Katrina. Exercise yun. Oo, exercise yun. No? Kaya mag-alala, tatapusin ko to para makapag-participate tayo sa Adobo Festival. Sino gusto sumama doon? Kaya lang, 2:00 pa daw yun so merienda na yun, hindi na tanghalian. Ano? Anyway, so napaka-importante that we desire this love from God. No, kasi ano ba yung ating mission vision yung nasa likod po? We walk in God's love and we share that love to others. Hindi mainam na we walk in a stale love. Ibig sabihin lumang pag-ibig. Hindi mainam na we walk in cold love. No? Sabi, ang dangerous daw hindi yung walang pag-ibig, ang pinaka-dangerous at nakakasakit daw yung malamig na pagmamahal, di ba? Sa mag-asawa, ang lamig na ng pakikitungo mo sa akin, di ba? Hindi ka nagaya ng dati, di ba? So yun daw, no? And I believe maging seryoso tayo diyan sa natin na walk in God's love and share that love. Ako very ako diyan ang tawag dito, very fanatic ako diyan kasi yan naman talaga dapat ang pamantayan natin ng pagkilos, pakikitungo sa iba. Kasi yan ang natin as a church, no, yan ang mission natin, revival through walking in God's love and sharing that love to others. Kaya tinitignan ko ang behavior, I correct people. Paano mo pinapakita yung pagmamahal ng Diyos sa sinabi mo, sa ginawa mo? Di ba? Kaya we desire. Sabi mo, we desire. Desire po natin yung pagmamahal na yan. Na siya ang mag-power, siya ang mag-motivate, na siya po ang maging primary influence sa atin ginagawa. Kasi pag wala yan, pag hindi pagmamahal, magiging, halimbawa, ang motivasyon natin, sumikat, nakakapagod yun. No? Kasi para sumikat, i-compare natin yung ginagawa natin sa ginagawa ng iba. Nakakapagod yun, Di ba? At isang danger nun, pag ang motivasyon ganon, we compare and we tend to neglect kung ano yung meron tayo. Buti pa siya ganon. Ba't ako ganito? Buti pa siya ganon. Kasama pa dyan yung kawalan ng pagiging kontento. Kaya napakahalaga na, Lord, fresh love po. Alam ko gusto nyo po increase para sa amin. Pero fresh love po, para maging tama, para ma-manage, may steward ko po, mapahalagahan ko yung increase na ibibigay niyo sa akin. Ngayon, ano ba itong pagmamahal na ito? Silipin natin. Last week, intimacy. Kung meron man bunga ang pagiging intimate natin kay Lord, yan ay pagmamahal. Kung meron man motibasyon na tayo ay magpapatuloy in intimacy before the Lord, yan ay pagmamahal. Pag-ibig. Sana. So ano ba itong pag-ibig na to or itong love na to, fresh love na gusto ko para sa atin, as a church, para sa atin, as a family. Yan. So base sa binasa natin, 4 na bagay. Una po, itong pag-ibig na to, this fresh love, it comes from the best source. Sabi mo, best source. Kaya sabi rito, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. No? So si pastor po, alam niyo naman, marketing manager. Uy, may posisyon pala si pastor. Hindi pa, ako po yung namamalengke. Kaya marketing manager. So, napansin ko, minsan namimili ako sa Antipolo, yung tahong, yan, Lunes po, mga seafood yan, kasi puro karne ng weekend So, yung tahong doon sa Antipolo, mga 60, 70, minsan may, lang, katamtaman, ganon. Yung hipon, ganito yung halaga. May time na nagsabi sa ako, uy, alam mo, ang mura. Doon sa Juliana. Sino nakakalam ng Juliana, yung dito. Oo, yan dyan sa tapat ng Panasonic. And true enough, after ng Don Watch yun. Talagang sinadya ko siya, maaga ako. Hindi nga maaga no? Tanghali na pala yung 7:00. Pagdating ko doon, nagliligpit-ligpit na. Alam nyo ba, yung 70 pesos ng tahong, doon ay 25 lang o 35. O tapos, yung mga salmon ba, halos kalahati. Okay? So, ibig sabihin doon, yung iba pala doon sa amin, doon humahango.
No, alas 11 ng gabi, hahango na sila, o kaya madaling araw, mga alas 2, alas 3, humahango na, dadalhin sa Antipolo. Source. No, best source. Diba? Yung mga restaurant, pag nagtayo ng restaurant, para ma-assure na yung kanilang lulutuin, yung kanilang ihahain ay masarap at magandang kalidad, they have to buy ingredients from the best source. Yung maaasahan, yung sigurado sila na hindi palpak, yung sigurado sila na hindi sila mapapahiya. Gusto natin ng love to power us in this year of increase. Get love from the best source. Kasi maraming pwedeng panggalingan yan eh. Yung love, pwede nating kunin yan sa ibang tao. Kaya lang, pag ibang tao dyan, minsan madidisappoint tayo. Diba? Kasi iba eh, iba yung standard. O kaya pwede natin kunin yung pagmamahal. Feeling ko mahal na mahal ako pagka ako'y yung sa hobby, no? Libangan, pwede doon. No? I feel love pag ganito. Pero the best source is God. Sabi dyan, love comes from God. Linaw eh. Because God is love. And God is the wellspring of life and love. Siya po yung bukal ng buhay at pag-ibig. So dahil siya yung best source, ano po yung pwede natin makita dito? Yung pag-ibig po ay bunga ng Espiritu ng Diyos. Kasi He is love eh. No, He is love. At tignan nyo yung bunga. Pag yan, isinalin sa atin, ang bunga niyan, ang epekto sa atin yan, sana, kadalisayan, purity. Ano yung bunga niya sa atin? Nagkakaroon ng kalinawan, clarity, ng intensyon. Pag kumikilos tayo sa pagmamahal ng Diyos, no, nababawasan kung hindi man nawawala yung pagkamakasarili. Kasi puro yung pag-ibig na yun eh. Di ba? Parang ano yan eh, imagine niyo yung kape. Anong kulay ang kape? Brown, pastor. Matabang yung kape niya pag brown. Pero yung kapeng gising ka na ng 3 araw, yun ay itim na itim. Hindi na ako magsasabi kung anong klaseng itim yon. Itim na itim. Pero lagyan natin ng ng creamer. Maya ano ng kulay niya? Medyo brown. Pero damihan natin yung creamer, maya puti na siya. Medyo puti. Dirty white na. No, meron akong kilala eh, tuwan-tuwa siya, talagang ang dami niyang lagay ng creamer eh. Oh. Sabi ko, di ka na rin nag-gatas. Hindi, gusto ko yung mapait-pait eh. No? So ginaya ko, no, minsan, kaya pag nagkakape ako, gusto ko yung lasang-lasa ko yung creamer. Hanggang sa, sinabi nung kaklase ko sa graduate school, sa McDonald's kasi, hinihingi kong creamer eh. So galing ako McDo, wala pa kaming klase, nagbe-breakfast, may kape. Nakita yung creamer, hi pass, sabi nga ng kaklase ko. Creamer, alam nyo ba yan? Powdered fat yan. Anong powdered fat? English, talaga. Yung pinulbos na taba. Oo nga, tinagalog mo lang eh. Then tinignan ko nga, fat nga siya. So ibig sabihin, nakakadagdag siya ng kolesterol sa katawan. Gusto mo ng gatas, di gatas. Pero mabalik tayo, di ba? Habang yung kape na itim, nilalagyan mo ng gatas, natatalo niya na yung kulay. Ganon din. Nung effect ng pag-ibig ng Diyos, it purifies our intentions. It refines our intentions. No, napakahalaga. Kaya kung dati, kaya natin ginagawa itong bagay na ito ay para maging bida-bida. Dahil pinupuno tayo ng pagmamahal ng Diyos, expose tayo sa Diyos, expose tayo, naaanggihan tayo ng pagmamahal niya. Di ba? Nababawasan na yung pagiging bida-bida. Di ba? Hindi na yung para siya ay matanyag, sumikat. Iba ng concern. No, yun ang epekto kasi ang pag-ibig, yan ay bunga ng Espiritu ng Diyos. It purifies. No? Sabi mo, it purifies. John 15, verse 9 to 10 tayo. Tingnan nyo. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love. Just as I have obeyed my Father's command and remain in His love. No? Sabi, I have loved you, now remain in my love. If you obey my command, you will remain in my love. So, yung pananatili sa Diyos, yan, napupuno tayo, dumadaloy sa atin yung pag-ibig niya. Yan. Kasi, pag-ibig ay bunga ng Espiritu ng Diyos. Yan. At anong susi dyan? Sumunod. Sumunod.
manatili. Manatili. Isang bagay din dito, bakit best source? Kumuha tayo ng pag-ibig dun sa best source of love. Dalisay, di ba? Pure, unadulterated, good. Kasi love is our distinguishing mark. Di ba? Yan ay tatak na nagpapaiba sa atin. Diyan makikilala na tayo sumusunod sa Diyos. Kaya nga pag may nagsasabing Christian, ang unang tingin ko agad, kumusta pagmamahal itong taong ito sa ibang tao? Kumusta ang pagmamahal niya? Titignan ko, no? Although minsan may work in progress, pero yun. At least may makita akong concern o pagmamahal. Yan. Kasi yan ay distinguishing mark natin. At sinabi ni Jesus yan bago siya ipako, yung mga huling sandali niya, binili niya sa mga disciples niya, ako na inyong mga naguro, hinugasan ko ang paan ninyo, ganun din ang gawin niyo sa iba, maglingkod kayo. Tapos sinabi niya, ganito. May bago akong command o utos sa inyo, magmahalan kayo. Bakit? A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you hate one another. Tama ba? Opo. If you shout at one another, iba ganun kasi, shout. If you criticize one another, hindi. If you love one another. Ano yan big word. Sabi mo nga, big word. Kasi, kaya big word yan, challenging yung gawin. Madali bang mahalin ng isang anak na hindi sumusunod? Okay? Di ba hindi man nawawala, nababawasan o panandalian, nagba-blackout yung pagmamahal sa atin. Pag nakita natin, punong-puno yung lababo ng hindi pa hugas na plato. Di ba? Yung love, naging gloves kasi gusto sapakin eh. Di ba? Yung love, naging glove. Nagdagdagan ng letter G. Di ba? Ganon. O kaya nagda-drive. Siningitan, wala yung love. May kwento yung kapatid ko, baka mapanood nyo sa YouTube to, yung kapatid ko sa US. Yung nagda-drive daw sila, galing sa service, gutom na yata, pupunta na sa, alam mo, malalayo, hindi ka gaya sa atin, maglakad ka lang ng konti, meron ng kainan dyan, diba? Sunod-sunod yung mga kainan sa atin, Tropical, Jollibee, McDonald's, may Burger King, doon medyo magkakalayo. May umovertake daw. Ang sabi daw nung bayaw ko, naririnig niya kasing sinasabi nung sister ko, bunganga! Sinisigawan niya yung driver, bunganga! Tatawa-tawa yung kapatid ko, why are you laughing? Do you know what bunganga means? What? Mouth. Napaganon siya. Kasi yun ang lagi yung naririnig sa kapatid ko, pinapagalitan niya daw yung mga ka talaga, ginagano niya yung mga niya, expression. So yan, siningitan, nawala yung love, nawala yung patience. Maraming bagay po talaga na magtitest. Pero we remember that love is our distinguishing mark. And that love should come from the best source. And that best source is love Himself, God. Okay? Ibig sabihin niyan, when we get that love, fresh love every day, kaya kasama sa prayer natin, Lord, bigyan niyo po ako ng kakailanganin kong pagmamahal ngayong araw na ito. Bakit? Chances are, paglabas pa lang natin ng kwarto, pwede nang mawala yung pagmamahal na yan. Paglabas ng kwarto, naapakan yung laruan, wala na, di ba? Lord, bigyan niyo po ako ng paglabas ng kwarto, hindi pa nahugasan yung plato kagabi. Paglabas ng kwarto, hindi na ilagay sa rep yung ulam. Ganon. Parang agring-agri So, wala pa akong pinapatamaan na. Pero ganun din po, paglabas ko. Yung pusa namin maglalambing. Alam mo mga pusa pag naglambing. Madugong maglambing ang pusa. Mga ganon. So, let's always draw that love from the best source. Kasi love is a proof that shows the reality of our spiritual life. Pinapakita niya po. Kaya, kung yung ating spiritual life, hinuhugot natin sa ibang source, kita yan. Okay?
kita yan, yung mga pinapanood natin, kung kanino tayo nanonood, o kaya yung mga binabasa natin, yan. No, anong bunga ba niyan? Ang bunga sana niyan, lalo tayo nagiging mapagmahal. Okay? So, hindi ibig sabihin na mapagmahal tayo na tayo ay uto-uto. O yan ha, paglilinaw ha. Kasi baka akala natin pagmamahal, o sige, inutangan, pinautang, okay? May pinagawa, kahit pagod na hindi. Itong maganda as we become filled with that fresh love from the Lord, we become wiser. Bakit? Kasi sabi niya, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya hindi tayo ma-abuse dapat. Hindi tayo ma-abuse, hindi tayo ma-uto, hindi tayo ma-exploit. Okay? Pero suffice it to say, love is a proof that shows the reality of our spiritual life. Pinapakita niya kumusta ang kalagayan nitong taong ito. Okay? Which moves to the second S. Ano yung second S? It warns us about a symptom. May pinapakita siyang sintomas sa buhay natin. Yung pagmamahal na yan ay, kumbaga, di ba sa kotse, miski motor yata, meron, di ba, kung mawawala na ng gasolina, meron dong E saka F. Okay, ano yung E saka F? Empty saka full. So dito rin, meron din, tingnan natin kumusta na yung pagmamahal sa atin. Empty na ba yan o full? Sabi rito, whoever does not love, does not know God. Because God is love. O di ba, warning yan. Kaya po, for me, pagka medyo napansin ko, nagiging mas mainitin na, di ba? Ibig sabihin, aminado si pastor, mainitin ang ulo, no? Mas mainitin na yung ulo ni pastor, mas impatient na. I always check, Lord, kumusta na po ba kayo sa buhay ko? Bakit ganun? Ang dali ko nang maapektuhan. Ang dali ko nang maapektuhan. Hindi na ako makapag-isip ng malinaw. Naguguluhan ako. Kumusta na po ba yung espiritu at pagmamahal niyo sa akin? It shows, ano? It shows. And it warns us, may symptom na. Kumusta na ba? Kasi the level of our love for others, indicator po yan ng ating intimacy kay God. No, kung paano tayo makitungo sa ibang tao, paano natin sila tratuhin, indikasyon po yan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At indikasyon po yan ng pagpuno niya ng pagmamahal niya sa atin. Kasi nga, sino pa nga bang gagayahin natin? Hindi si pastor ulitin ko, wag si pastor ang gayahin. Pag ako ginaya niya, makukonsumi po yung lalapitan niyo, no? Si Ate Glenda, tawa ng tawa lagi. Pastor natin, ang kulit. O, di ba? Gagayahin si pastor, makulit. Hindi, no? Let God be our model, be the source. No? Siya yung maging source natin. Pinapakita. So, ano ibig sabihin nito? Good indicator of intimacy with God. O, di ba last week, intimacy in the year of increase? Yung, the way we relate to others in love, it shows our level of intimacy or fellowship with God. Ako napansin ko, pag nakukulangan na ako ng pagdadasal at pagbabasa ng salita ng Diyos, ramdam ko yung impact, ramdam ko yung epekto. Kaya ako, ang payo ko sa atin, pakiramdaman natin. No? Pag meron ng mga nangyari, mga parang hindi na tama ito Oops, kumusta na ba yung exposure natin sa pagmamahal ng Diyos? Kumusta na kaya yung deposit niya ng love sa atin? Itong maganda, yung karanasan natin sa Diyos araw-araw, no, para makilala siya, para mas makilala, para mas makarinig sa Kanya, no? Yun ang nag-i-increase ng pagmamahal niya sa buhay natin. May mga winawali siya, may mga dinadagdag siya, nagdadagdag bawas siya. Kaya napakahalaga na we connect with God in intimate moments. Hindi lang during crisis, kundi araw-araw. O di ba mas intimate kay Lord? Masaklap nito, mas intimate kay Lord pag may crisis. Pero pag wala nang crisis, ano na lang si Lord, latak na oras. Latak na oras. Ano yung epekto nun? Epekto nun, bawas yung love, kita, ramdam sa ating pakikitungo. Ramdam. So, nung ginagawa ko to, oo nga, tama, no? Yung level ng pagmamahal, indicator siya, kumusta na ba ang panahon ko kay Lord? Yan, 1 John chapter 2, verse 28 to 29. Tingnan natin to. And now, dear children, continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. Referring to Jesus.
If you know that He is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him. Ulitin ko if you know that He is righteous, referring to Jesus, you know that everyone who does what is right has been born of Him. Mga kapatid, hindi lang siya indicator ng ating panahon kay Lord, hindi lang siya indikasyon ng ating pagpapalagay loob kay Lord, intimacy. Ito po ay test. Sabihin natin, test. Love is a valid test of our fellowship and identity as a child of God. Kasi dito, sabi rito, everyone who does what is right has been born of God. So valid. Valid. No? Valid siya. Kasi ganito, sino na nabiro na dito na, lagi magkasama, magkamukha na kayo. Di ba? Ako na, pag sinabing nagiging magkamukha na kami ni Ate Len, naawa ko kay Ate Len, kamukha mo na ako. Pero ako naman, wow, pumupogi yata ako kasi kamukha na kita. Ganun no? Parang positive sa akin, negative sa kanya. Sabi na naman, yan, nilait mo na naman sarili mo. Sabi na naman niya. Ibig sabihin, wala akong taste, ikaw ang pinili ko. Nasaan na ba? Tinisilip ko no? Pero yun, di ba? Nagiging magkamukha na kayo. Bakit? Kasi na-observe natin, sige ito hindi man natin makamuka, nagiging kaugali na. Di ba? Minsan kung sino yung laging kausap, ganun na rin kung magsalita. Yung tono, okay? Itong mapanganib pa. Kung sino yung kausap, halimbawa sugatan yan. Okay. Kita mo, naipasa na rin yung sugat sa kanya, puno na rin ng galit magsalita. Okay? Ito na-obserbahan ko tinitingnan ko yung mga yung mga botante, kung sino yung kanilang pinipiling kandidato, parang ganun din yung ugali nila. Hindi man lahat pero napapansin ko, ba't ganun to? Ba't ganito to? Kasi kung sino yung kasama natin, kung sino yung tinatangkilik natin, binibigyan natin siya ng permission na mag-influensya sa buhay natin. Dapat ang number one influence sa buhay natin, Diyos. Kung meron man number one influence sa buhay natin, salita niya. Okay? Salita niya. Yes, we praise the Lord for people na ginagamit niya, mighty men and women. Pero yun pa rin, ano man ang sabihin nila, ibalansin natin sa sinasabi ng salita ng Diyos. No, again, ulitin ko yung sinabi nung isang guro na hindi porket articulate sa paglalatag ng mga aralin, ng mga teolohiya, sign na yun ng maturity. Pwedeng matalino. Pero ang tanong, nabago na ba siya nung talino na yun? Di ba? So, ang isang bunga ng pagbabago ay pagmamahal. Pagmamahal. Kasi siya ay valid test ng ating pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. So sana tayo, kilala tayo sa pananalita, sa pag-iisip, okay, sa pagkilos, kita sa atin yung pagmamahal ng Diyos. Kasi kumikilos tayo, nagsasalita tayo ng may pagmamahal o galing sa pagmamahal. Yes, we correct, pero we correct out of love. Yes, we rebuke, but we rebuke out of love. Okay, hindi out of anger. Di ba? Sa mga magulang ang payo namin, transfer the lesson, not the emotion. Pag lesson ang tinatransfer, itatransfer yan ng buong pagmamahal. Buong pagmamahal. Amen? So, mana-mana lang yan. Okay? Mana-mana lang yan. Di ba? Ba't ganun yung anak? Naalala ko ba't yung anak mo pag nagsalita parang ikaw, nakapamewang pa, yun ang laging kasama Di ba? Kaya, ba't manang-mana ka sa lola mong magsalita? Kasi lola lagi kasama, na-absorb. Di ba? So, ganun. So, tayo, pag lagi natin kasama ang Diyos at siniseryoso natin ang sinasabi niya sa atin, tinatanggap natin yung pagpupuno niya, chances are, kita siya sa atin. Amen? Sino may gusto ng ganun? Uy, alam mo yun ang greatest compliment. Alam mo, ramdam ko parang nakakatapos mo lang makipag-usap sa Diyos. Na bakit? Kasi may marka pa siya ng kamay sa mukha mo Napagalitan pala ni Lord Ganon Ibig sabihin, yun ang maganda When we spend time with the Lord, He can correct us,
He can inspire us, He can entertain us, di ba? Pasasayahin niya tayo, mga ganon. So, yun. 1 John chapter 2, verse 4 to 6. Sabi yan, the man who says, and I know him, tingnan nyo but does not do what he commands is a liar. Sinungaling pala. Pagka hindi ginagawa yung sinasabi ng Diyos, and the truth is not in him. But if anyone obeys his word, God's love is truly made complete in him. This is how we know that we are in him. Whoever claims to live in him, Jesus, no, must walk as Jesus did. I suggest we commit this to heart. Check natin, are we living as Jesus lived? Are we walking as Jesus lived? Alam ko na, i-sermon ko na yan, di ba? Believe as Jesus believed. Di ba? Serve like Jesus served. Di ba? Sino nakakalala ng sermon na yon? Wala na? O sige, ulitin ko siya. So, hindi, pero promise. Sabi kasi sa amin kung minsan maganda ulitin nyo, no? Yung mga na-sermon nyo na ng 5 taon, 10 taon na, kasi baka wala na nakakaalala, maganda i-review. At maganda pag nare-review, ano pa ni Lord, ini-enhance niya pa yung mensahe. So ganon, live. Ibig sabihin ng live, we speak, we think, we believe, we serve. No? The way Jesus did. Yun yung ibig sabihin yan. At ang napakaganda nito, as we do that, intimacy with the Lord leads to manifestation of His character. Everyone say character. So kita na sa atin, obvious na sa atin, halata na sa atin. Kasi nga, napakagandang marinig. Sabi ko na nga ba, Christian ka eh. Ang nakakahiyang marinig, Christian ka pala. Diba? May pagkakaiba yun ha. Sabi ko na nga ba eh, Christian ka eh. Bakit? The way you speak, the way you correct, the way you love. Kaysa yung, ay, Christian ka pala. Huwag kang maingay. Bakit? Secret agent ako. Ayan. Yun na lang sabihin na, huwag kang maingay. Bakit? Deep penetration agent ako. Kaya yung ginagawa niya, ginagawa ng mga taong wala pa sa Diyos. Make no mistake, as we become more intimate with the Lord, okay, we manifest God's loving character. Tignan na lang natin yung mga pinabait ni Jesus. Di ba? Yung mga mababagsik ng disciples, yung mga disciples niya na mga padalos-dalos, gusto ng kidlatan, no? Yung dalawa, yung magkapatid ng kidlat. Ayaw lang tanggapin yung aral ni Jesus. Lord, gusto niyo ba mag-pray na tayo na apuyan na yan? Kukulit eh. Sabi, hindi niyo alam kung anong espiritu kayo nagsasalita. Dumating ako hindi para pumatay, kundi para magligtas. Eventually, nabago na. No? Sinubo nila yung kanilang buhay para sa aralin ng pag-ibig ng Diyos to advance the kingdom. Di ba? Si Pablo na nangangaladkad. Di ba? Ng mga believer. Binago ng Diyos. Yan. Kaya one thing na kailangan natin makita. Sana, yun ang gusto ko, as we live this year of increase, kung meron man mag-increase sa atin, unang-una sa lahat, mag-increase yung character ni Lord sa buhay natin. Pwede ba yun, maging goal natin? So, meron pa tayong 10 buwan, kasi Pebrero na. Make it our goal na kung meron man i-increase si Lord sa buhay natin, yun ay ang kanyang character. Kasi pag nag-increase yung character niya, I believe lahat kasunod na eh. Okay? Hindi man tayo yumaman ng todo, pero yumaman tayo sa pagiging mapagmahal, mapagmalasakit, no? Yayaman tayo sa pagiging mapagpasensya. Okay? Yayaman tayo sa pagiging isipin ko muna to, hindi ako padalos-dalos. Yun, win na yun. For this year, kapatid, you gain something from the Lord, and that's increase. That's increase. So, bago natin iwan to, gusto ko lang maalala natin, we reveal God's love in the way we live. Kaya, ang pag-ibig, siya ay sintomas, magpapakita ng sintomas sa buhay natin. Siya ay nagpapakita ng magandang symptoms o nagpapakita ng hindi kagandahang symptomas. Pansinin natin yon. Bakit? We reveal His love in the way we live our life. We reveal His love in the way we serve as a church. No, we reveal His love in the way we minister. Kaya kailangan natin fresh love from the Lord. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Okay? So, source, symptoms. Pangatlo, yung pagmamahal ng Diyos, siya ay nagpapaalala sa atin ng isang solid na katibayan. Solid proof. Everyone say proof. Sabi diyan, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live
through Him. Di ba tayo kinikilig dyan? Pag pinabasa ko lagi ito, nakikilig ako eh. No? Kasi pinadala niya para ako'y magkaroon ng buhay sa pamamagitan ni Jesus. No? Sa pamamagitan ni Jesus. Napakabuti ng Diyos. Bakit? He communicated His love, not just through words, kundi through words and through deeds. Kaya nga kung meron tayong gagayahin natin ng Diyos. Hindi lang niya sinasabing mahal kita anak, pinaparamdam niya, hindi lang niya pinaparamdam, pinapakita pa niya. Ano? Kaya pag sinabi natin sa na mahal natin ang isang tao, pakita natin. Pag sinabi natin mahal ang isang tao, iparamdam naman natin yung pagmamahal na yon. No, mga Mr. at Mrs., pag sinabi natin love natin ang isa't isa, paramdam naman natin. Bigyan naman ng pang-shopping si Mrs. Ay, pahamak to si Pastor. No. Mrs. naman, si Mr. Paramdam pagmamahal. Bakit? Ceasefire naman minsan. Yun? Ceasefire minsan. Massage. Parang may mga nagtatawanan sa likod, masahin naman. Ayan. Alam mo yung masaya po ako every October, ramdam ko yung pagmamahal niya. Pero sana hindi lang October ko maramdaman ang pagmamahal niya bilang pastor. Sabi ko kailan, tuwing October, ramdam na ramdam ko, pagdating ng November, pawala na ng pawala yata. May din, birthday kasi, 2 beses pa. Okay, thank you very much po, hindi lang pala isa. Amen. Amen. Saka Pasko din, yun, amen. 3. So 365 days, so 362 days, nasaan na? Kidding aside, si God tingnan niyo, pinaramdam niya, hindi niya lang sinabi, ginawa niya. No? Nilakipan niya ng pagkilos. Nilakipan niya ng commitment. It takes commitment to send your only son dahil mahal mo yung pagpapadalahan mong yon. Diba? It takes commitment. No? It takes great love. Kaya nga sinabi, so love the world. Siya yung greatest lover. Okay, greatest lover. Romans chapter 5. Tingnan natin paano niya pinakita So kanina dito, pinakita na niya eh. He sent His Son into the world that we might live. Kung hindi yan mag-sink in sa atin, tignan natin tong Romans chapter 5. Tingnan nyo. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man, someone might possibly dare to die. Pag mabuti, syempre, sige, susubo ko yung buhay ko sa iyo. Pero pag hindi mabuti, ba't ko isusubo buhay ko sa iyo? Bahala ka. Baka nga sabihin pa, buti nga sa iyo. Diba? Pero tingnan nyo yung Diyos. But God demonstrated His own love for us in this. Basahin nga natin. While we were still sinners, Christ died for us. Imagine nyo na lang kung sinabi ng Diyos, ang kukulit nyo buti nga sa inyo. Hindi niya sinabi yon. Hindi. Ayoko kayo mapahamak. Sige, padadala ko yung anak ko sa inyo. So dumating si Jesus. Ready na siya. Yung mission niya, sige, kaya ako dumating, may mission ako to seek and save the lost. Yung pinagagawa sa kanya, di ba, nireject, pinagbintangan, bahala kayo, buti nga sa inyo, sige na, mapahama kayo. Hindi na naisip yun eh. Gagawin ko yung mission ko pag umayos kayo. Di ba, ganun minsan tayo, love kita if, parang parang flow chart, may decision block. Yes, no. If okay ka, dito ako. If not, dito ka. Go subroutine. Programmer, no? Pero si Lord, wala. Hindi. Kahit ano pa man, mahal kita, mamamatay ako para sa iyo. Tutubusin kita. Tutubusin kita. Imagine, hindi natin kailangan maging maayos bago tayo mahalin ng Diyos. Hindi pa man tayo maayos, mahal na niya tayo. May ginawa na siya para sa atin. Hindi ba yung sapat para mahalin natin siya? Palakpakan nga natin ng Diyos sa kanyang kabutihan. So, pinakita niya, pinadama niya, nilakipan niya ng desisyon at kilos. Ngayon ito pa isa, God's love is revealed and has a purpose. Meron siyang layunin. Yan. 1 John chapter 4 verse 10. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for us. May purpose yung love niya. Ano yung purpose? Para bumalik yung original design ko sa inyo. Kasi ang original design niya sa atin, di ba? Let us make man in our image and likeness. Kaso, Genesis chapter 3, sabi ng demonyo, sinabi ba ng Diyos
na wag mong kainin yan dahil mamamatay ka. Okay? So, nagkaroon ng fallen nature. O, anong ginawa ng Diyos? Ayaw nyo. Gagawa na lang ako ng multiverse o Earth 2, mababait ang tao. Hindi. Gumawa pa siya ng napakamitikulusong plano para iligtas yung hindi sumunod na tao. Pinadala niya yung anak niya para tubusin as an atoning sacrifice for us. Ibig sabihin po, itong magandang lesson dito, no, I hope we remember this, God's love made a way for us to always go back to Him. Hindi po ibig sabihin niya na abusuhin natin yung kabutihan na, ayun naman pala pag nagkasala ko. Hindi. Ibig sabihin niyan, pinipilit natin, talagang work in progress. May paraan. No, kasi may tinatawag na seemingly irrelevant decisions. No, SID. Yun yung isang dahilan para kaya nagba-backslide o kaya relapse na total. 'Di ba? Nagda-diet. Sino rito nagsulat nung December, itong taon na ito, half rice na lang ako. May ganun ba? Ang sarap ng ulam. Sige po. 3/4 na lang na rice. Kinabukasan, masarap na naman ang ulam. Sige po, 3/4 na lang. Maya, uy, ano ka ba? Kala ko ba half rice lang? Sige, ganun. Tapos, biglang may nilabas. Sige, uy, may dala akong cake, birthday ko. Uy, sabi ko, rice lang, may cake. Sige na nga, lulubos-lubusin ko na. Wala nang diet. Kasi may unang decision, from half rice, mag 3/4. Yung mga tingin natin na irrelevant na mga decision, yun ang sige na nga, wala naman talaga ang pag-asa Okay, kaya next year na lang ulit magpaplano mag-diet. Next year na lang magpaplano mag-diet. Bakit? Seemingly irrelevant decisions. Parang ang saya ng tawa nyo dyan. Iba-iba yung tawa. No? Iba-iba yata yung tama ng message. Pero ganon. Pero ito tingnan natin. Kung halimbawa, nagkamali tayo, again, kinutya na naman tayo ng demonyo, wala ka talagang pag-asa. Pasaway ka talaga. Merong ginawa ang Diyos. Tandaan natin, God made a way for us to go back to Him. Minsan ayaw nang magdasal. Bakit? Nagmura. Ayaw nang magdasal. Nagalit. Ayaw na magbasa ng Bible. Naging pasaway ako May nagawang kasalanan. Tandaan natin, God made a way for us to be able to go back to Him. And to be able to be filled with His love again. 1 John, di ba? Sa 1 John 1:9, confess our sins, He is faithful and just to forgive. He made a way. Gumawa siya ng paraan. At palakpakan natin siya sa kabutihan niyang yun. Gumawa siya ng paraan. Yan. Kasi His love is solid proof. Pero panghuli, His love, it gives us a standard. Everyone say standard. Pamantayan. No? Kung paano natin tratuhin, kung paano tayo makitungo sa ibang tao. Sama na natin dito, pinaalala pala ni Lord, Kasi last year, pumunta kami sa missions conference. Ang ganda nung na-pick doon, ang goal ni Lord is restoration, relationship with God, relationship with man, relationship with nature na nilikha ni Lord. Kasi sinisira ng tao yung kalikasan So pwede rin, let God's love give us a standard in what? Treating our environment. Treating His creation. Diba? Kaya ngayon, hindi na ako naninipa ng pusa Hindi na ako namamalo ng aso Dati, kuya, galit ka, lumipad yung aso lumipad siya, talsik siyang ganun So it gives us a standard. It gives us a standard on how we treat others. So yung anak, kung tratuhin niya yung nanay niya, parang hindi niya nanay, dahil sa love ni Lord, reyna na niya tratuhin. Okay, si Mister, kung paano siya tratuhin ni Mrs., para siyang hindi hari, para siyang payaso, joker. Ngayon, higit pa sa hari, para ng alas kung tratuhin. Barahay yung pastor The point is, nababago pati yung pakikitungo natin dahil sa pagmamahal ng Diyos. Bakit? Iba na yung pamantayan. Dear friends, since God loves us, we also ought to love one another. Ibig sabihin po nito, ang epekto ng pagmamahal ng Diyos should lead to a consuming passion for the well-being of others.
Ulitin ko consuming, ibig sabihin nauupos tayo dahil gusto nating mahalin ang ibang tao. Gusto nating isipin ang kapakanan ng iba. Kasi nga, love your neighbor as yourself. Yun. Kaya hindi tayo magbibigay ng bagay na ikakapahamak nila, hindi tayo magbibigay ng bagay na lugi sila. Okay, again sa church, sana po, pag may nagninegosyo sa atin, wag naman natin tawaran na wagas, na wala nang kita. Lalaan natin, kaya nagninegosyo tayo para kumita. Kaya dito, pag tinatanong, magkano binayad nyo, may kita ka ba dyan? No, kasi kaya tayo nagninegosyo, kaya nga ang tawag doon hanap buhay. Di ba? Hindi buwis buhay. Yan, sa consuming passion for the well-being of others. Kasi si Jesus ganyan di ba? Yung mga disciples na ang concern nila yung pondo. Nagmi-minister si Jesus, ang daming tao. Magko-compute na si Tomas. Dami nito pag pinakain Ito lang yung tithes and offering. Sabi mo na kay group dispatch na yung mga tao. Sabi ni Lord, medyo dumidilim na po, dismiss nyo na po sila para makahanap ng makakain. Hindi, kayo magpakain. Ha? Ito lang yung offering. Di ba? Ang dala natin, ganitong tinapay, kahit na bilihin natin lahat ng tinapay dyan sa Pandi, Manila, kulang pa para sa kanila. Di ba? Pero ano inisip ni Jesus? Pag pinaalis nyo sila, baka matumba sila, himatayin sila sa gutom habang pauwi. Tignan nyo, consuming passion for the well-being. Umaten siya ng kasal, John chapter 2. Hindi pa niya panahon, pero lumapit yung nanay niya, anak, medyo naubusan na sila ng panulak. Inay, hindi ko pa panahon. Pero ano naisip niya, yung kahihiyan noong pamilya ng groom. Mapapahiya yun. Buong buhay nilang dadalahin niya, yan, nung kinasal yan, kinapos ng panulak, nabilaukan kami. Ganon. That is putting it in perspective lang. Ano ginawa ni Jesus? Out of concern for the well-being. Sige na nga. Anong meron kayo? 6 na banga. Sige, punuin niyo ng tubig. Di ba? Sarap nung panulak nila. So yun, makikita natin, God has a consuming passion for our well-being. Hindi ba consuming passion yung nag-iisang anak na lang niya, hindi niya pa pinagdamot? That is consuming passion for our well-being, kasi ayaw niya na may mapahamak, ayaw niya na may mapunta sa impyerno, ayaw niya may papalayo sa kanya. So as we are filled by His love, sana kung meron man na nalilevel up sa atin, yung concern sa isa't isa. Yung concern sa isa't isa. 1 Corinthians chapter 16, verse 13 to 14. Be on your guard, stand firm in the faith, be men of courage, be strong, do everything in love. Do everything in love. Kapatid, as I end, let God's power, love, let God's love power be the power that gives value sa lahat ng ginagawa natin. Siya yung magbigay ng halaga, siya yung mag-level up nung halaga ng ginagawa natin. At siya, bayaan natin na yung pagmamahal niya, siya yung mag-sustain doon sa ginagawa natin. Sa church, sa ating pamilya, sa ating buhay. Alam ko yung mga naglalaro ng games, di ba? Di ba minsan meron dong makukuha ka na pag kinuha mo yon times to lahat. Di ba? Times to lahat na makukuha mong coins, ganon. Yun po yung nagagawa ng pagmamahal ng Diyos. Dinadagdagan niya yung halaga ng anumang gagawin natin para sa Kanya. At yung halaga na yon, mas naaalala. Ulitin ko, mas naaalala siya. Pag ang nagpa-power sa ating ay yabang, ang nagpa-power sa ating ay matanyag, pag ang nagpa-power sa ating ay makaisa, makalamang, mali yun. Walang value yun. But if it is powered by God's love, we have a consuming passion for the well-being, the welfare of other people. At yon, bilang isang church, yun po yung gusto ko para sa atin. So that we can be faithful stewards of His increase. So mga kapatid, this year of increase, tandaan natin, yung love na yan, hingiin natin kay Lord.
Kasi siya ang best source ng love na yan. At yung love na yan, ipapakita kung ano yung kalagayan natin. At yung love na yan, solid proof yan. Higit sa lahat, siya ay magbibigay sa atin ng pamantayan. Kung paano tratuhin ang bawat isa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo tayo lahat. And let's ask the Lord for that love. Kung meron man tayong pangangailangan, pag inawit natin, I need you more. Lord, yung love niyo po. Kailangan po namin yan. Kasi it gives value to what we will be doing. Lord, it increases, Lord, the portion of what we are doing. Let's pray. Lord, we thank you for reminding us, desire, long for that fresh love. Lord, na kailangan namin yan araw-araw. Salamat po sa araw na ito. May ibinuhos ka pong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Pero wag po kaming makontento dyan sa pagmamahal na yan para bukas hindi na namin asamin ulit yan. Gusto po namin tomorrow, Lord, buhos ulit kayo ng bagong pagmamahal sa amin. At sa susunod na araw, bagong pagmamahal pa rin. Sabi nga, laging sariwa ang inyong pagmamahal at habag. Gusto po namin yan. Kasi kailangan namin yan. At sa lahat, Lord, yan po yung tatak namin. Yang pagmamahal na yan. Diyan kami makikilala. Yes, Lord. Kaya as we sing this final song, let this be the desire of our hearts. Na Lord, I need you more. I need more of your love. Lord, I need more of your love every day po. Every day. Kailangan po namin ng inyong pagmamahal. Lord. Sige kapatid, yan sa iyong kinatatayuan yan. Just desire, no? For an outpouring of God's love for you. Lagi. Siguro kung may isang pagpapray ka, pagpray mo, Lord, lagyan niyo po ako lagi ng kauhawan. Kauhawan, kagutuman dyan sa pagmamahal na yan. And Father, we know that you will honor our desires. Sabi niyo po, we ask and we will receive. We ask for a renewed hunger and thirst for your love. We ask for that love, Lord. Thank you for increase. Thank you, Lord, for the favor. Lord, thank you, Lord, for giving us a way to sustain that favor and increase. Sige, receive, receive, receive. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen, amen. I need you more than yesterday. I need you more words could say. I need you more than ever.
pour out fresh love to us every day, Lord. Sige, taas natin yung mga kamay and fathers, we lift our hands in surrender. We lift our hands, Lord God, in thirst and hunger for that fresh love from you, Father. God, that love which is the source, Lord, the source of purity, the source of power, that love which shows symptoms, Lord, of our spiritual life in you. Lord, that love, Lord, which is a solid proof of your commitment to us, and that love, Lord, which gives us a standard. Tinatanggap po namin yan, hindi lang ngayon, kundi araw-araw po. Aasamin namin yan, araw-araw. Kung pwede nga po, bawat sandali, i-check namin kung kami ba running on empty love na, or running on cold love na. Bayaan niyo po na yan ang pagbabagong simulan niyo sa amin. Increase niyo po yan. Unahin niyo pong i-increase yan sa buhay ng bawat isa sa amin. Yan ang aming panalangin. At kapatid, tanggapin mo ang pagpapala at pagmamahal ng Panginoon. May the love of God, may the grace of our Lord Jesus Christ, and may the fellowship of the Holy Spirit be with you as you walk in His love and share that love to others. God bless po. God bless. Receive that. In Jesus' name. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon.